pwede kaya yung mga nasa bandang likod ay lumapit po dun sa harap. Dahil unti lang po tayo sa kayo. Yung mga nasa labas po, pasok po tayo. Yung mga nasa baba ko, pag-arinig po ang aking boses, mayroon na po tayo pumasok sa worship ko. Magsisimula na po tayo sa loob ng isang minuto. Magandang umaga. Alam ko po medyo marami po tayo, so kung kaya po mag-break po yung iba sa harap. Kamusta po ang inyong linggo? Mabuti, magulo, ano po? Ano po yan? Chill lang. Okay, marami po mabuti naman po na mabuti ang inyong linggo. Sa akin po, nagsimula na po ang pasukan, pero ako po ay hindi estudyante. Guro na po ako. So, medyo exciting po, pero ang dami pong nangyayari. Hindi lamang po sa personal life, hindi lang po yung pagsisimula sa semestre, pero marami rin pong nangyayari sa ating bansa. Marami rin pong nangyayari sa iba't ibang lugar sa mundo. Kabilang na po doon yung digmaan sa Palestine, sa Gaza. Namiss ko na rin po ang ate ko na nag-aaral sa ibang lugar. Masasabi ko na the past week habang nag-prepare po ako ng aking worship ay medyo overwhelmed sa maraming nangyayari or maraming mga possible things na gawin. Pero pinalalahanan po ako ng Diyos na siya ay hindi lamang Diyos ng buhay ko, pero siya yung Diyos ng pamilya ko, ng buong bansa at ng buong mundo. Na siya ang dakila natin Diyos at mas makapangyarihan siya kaysa sa kalinawan sa mundo ito. So, ganun siya kalaki. At na-comfort po yun sa akin na kahit na na-overwhelm ako sa maraming bagay, ay meron akong Diyos na napakalaki, napakadakila. Sabi nga po sa Psalms 86, verse 9 to 10, all the nations you have made will come and worship before you, Lord. They will bring glory to your name. For you are great and do marvelous deeds. You alone are God. So, ibitahan ko po kayo na manalangin magsaglit at isipin, pasalamatan din ng ating Diyos sa kung ano yung kanyang mga ginawa sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating bansa at sa buong mundo. Tunay po na nakita kayo Panginoon. Kayo ay napakalaki at ang inyong kapangyarihan ay hindi lamang para sa amin. Ang inyong kapangyarihan ay binabalot ang buong mundo. At naway sa aming pagsamba, paglapit sa inyo ngayong araw ay yun po yung aming baliklara na kayo ang Diyos
dahil alam po namin, nakasama po namin kayo ngayon. Nandito po kayo. At kami po ay umaawit sa inyo. Maraming salamat po kami naman. Jesus name. Ngayon po tayo po ay tumayo at awitan po natin ang ating Diyos na dakila. Siya po ay nakikailan po ba? Ay parang mahina po. Ang Diyos po ba natin ay dakila? Awitan po natin siya. Malakot po tayo.
tayo po ay lubukok at namahin ang presensya ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos Ama, salamat dahil sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Panginoon, tunay nga po na ikaw ang tunay na Diyos na hindi nagmamaliw. Ikaw ang naglalang ng lahat. Ikaw ang hari na hindi lamang ng bansang ito pero ng buong mundo at buong sansinukob. Kayo, Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang pinakamatalino sa lahat, sa lahat ng bagay, Panginoon. At tunay nga po na isang pribilehyo na lumapit sa inyong presensya. Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa aming mga buhay. Hindi man kami nararapat, Panginoon, na lumapit sa inyo. Ngunit dahil sa tapos naggawa ng Panginoong sa Kristo ay maaari po kami lumapit sa inyong trono ng biyaya. Panginoon, salamat dahil sa mga biyayang pinagkakaloob niyo po sa amin. Patuloy po kami nakakaranas nito araw-araw. Sabi nga po, every gising is a blessing. At totoo nga po ito dahil sa iyo po nanggaling ang aming mga buhay. At nararapat lamang po na kami ay magpuri at magpasalamat sa inyo. Panginoon, sa pagnabing po namin ay kami po ay nagpapakumbaba at hinihiling, Panginoon, ang mga bagay na ito. At nawa, Panginoon, ay hindi mo lamang ito pakinggan, kundi, Panginoon, sa inyong kabutihan at kagandahang loob at magandang plano para sa aming mga buhay ay kumilos na po sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa buhay ng aming mga church leaders. Salamat, Panginoon, sa pagtalaga sa kanila. At Panginoon, tunay nga po na pag-ingatan niyo po sila at gamitin sa inyong mga ministeryo. Panginoon, tinataas po namin ang mga preachers namin. Panginoon, alam ko po na hindi madali ang pag-aaral at paggawa po ng sermon. Pero Panginoon, gabayan niyo po ang bawat preacher na narito, Panginoon, sa aming iglesia. At tunay nga po na samahan sila at gabayan sa kanilang paglakad sa inyo. Nang sila po ay makagawa, Panginoon, ng mga mensahe na nanggagaling po sa inyo. Panginoon, itinataas din po namin ang iba-ibang ministeryo sa aming iglesia. Nandiyan po yung worship, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa sa kanila. Ang naglingid sa kanila, si Joanna, Panginoon. Tunay nga po na patuloy niyo po siyang gamitin. At ganoon din po, Panginoon, ang bawat tumutugtog, ang bawat kumakanta, Panginoon, at nag-fix po ng mga sound system, Panginoon, ay tunay nga po na ipaalala sa kanila na ito po ay paglilingkod hindi para sa tao, kundi para sa inyo, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang youth ministry na aming iglesia, Panginoon. At tunay nga po na binayaan po kami ng pagkakataon ng ministeryo para sa susunod na henerasyon. Tunay nga po na gamitin niyo po ang mga leaders ng aming youth ministry sa pagpatuloy na pagpapalago, Panginoon, ng pananampalataya. Hindi lamang nila, kundi, Panginoon, ng mga bawat kabataan na nasa iglesyang ito. Panginoon, pinapalangin po din namin ang Sunday School. Ngayon, tunay nga po na ito po ang simula ng pagkaalam nila patungkol sa inyong salita. Tunay nga po gamitin mo ang bawat guro na nag-volunteer, Panginoon, para po maihayag ang ebanghelyo at ang inyong salita sa mga maliliit na bata para sa kanilang paglaki ay tunay nga po na maalala nito at umusbong ang mga buto ng inyong salita na naitanim sa kanilang mga puso. Panginoon, tinataas din po namin ang prayer ministry at visitation ministry. Tunay nga po, Panginoon, na napakahalaga po ng panalangin. Alam ko po, Panginoon, na marami po sa amin ang hindi na po nakaka-attend ng mga prayer meetings. Pero Panginoon, through the prayer ministry at mga prayer bulletins, nawa, Panginoon, sa bawat tahanan, sa bawat lugar kung nasaan po ang bawat isa sa amin ay maalala namin panalangin ang mga dapat namin pong panalangin. Especially, Panginoon, mga concerns po ng iglesia at ng bawat isa. Panginoon, ganun din po sa visitation, pinapanalangin po namin ang aming mga kapatid na hindi po namin nakakasama madalas sa iglesia at sa pananambahan. Tunay nga po, Panginoon, na tulungan mo po sila kung nasaan man sila ngayon at ipuin muli ang kanilang mga puso na maalala po nila na manumbalik, Panginoon, sila sa inyo at sa pagsama sa amin sa pananambahan, Panginoon. Pinapanalangin po namin ang evangelism and discipleship ministries ng church po namin. Panginoon, tunay nga po na kinomission nyo kami para ihayag ang mabuting balita patungkol sa kaligtasan na kayo po ang naghahandog lamang. Kaya po tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na maging discipler maker, maging evangelist, Panginoon, kung saan man po kaming lugar, kung saan man kami nagtatrabaho, sa bawat eskwelahan, kung saan man kami nag-aaral, Panginoon,
gamitin mo po kami na maging ilaw po ng inyong salita ng Ebanghelyo para po maihayag ito sa mga nasa paligid po namin. Panginoon, patuloy po namin itinataas ang aming mga outreach churches, ang Batasan at ang Bulacan, Panginoon. Alam niyo po kung ano po mga nagaganap sa bawat outreach, Panginoon. Kayo po ang sumama sa kanila at palaguin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga espiritu at ang kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon. At naway patuloy silang lumago, hindi lamang sa mga aspetong ito, kundi pati na rin po sa kanilang mga miyembro. Panginoon, tinataas rin po namin ang aming Mother Church. Tunay nga po na inilagay niyo po ang aming iglesia sa lugar na ito para maging ilaw po sa lugar na ito. Kaya Panginoon, tunay nga po na gamitin mo po ang bawat isa na narito po sa Doña Carmen para po talagang maging ilaw niyo po sa lugar na ito. Panginoon, tinataas po namin ang mga planning ng Batasan Outreach sa August 25. Ganun din po ang CPT sa August 31. Panginoon, tunay nga po na itong mga ministeryo nito napakahalaga. Kaya naman Panginoon, tulungan mo po sila at bigyan niyo po ng karunungan ang bawat miyembro po ng mga committee na ito, Panginoon, ministeryong ito, para po talagang magawa po nila ang inyong inaatas po sa bawat isa sa amin. Panginoon, tinataas po namin ang aming mga misyonero. Nataas po namin si Kuya Lem, si Ate Hilda, si Tito Chris and Ganotti, si Ate Eva Abad, at si Ate Bel Grania. At ganoon rin po, Panginoon, ang mga missionaries po ng ABCOP. Tinataas po namin sila sa inyo, particularly dahil sila po ang mga missionaryong aming sinusuportahan. Panginoon, tunay nga po na sa bawat ministeryo na meron po sila rito, ay patuloy po silang bigyan ng mga biyaya na kailangan po nila at ng encouragement at lakas ng loob, Panginoon, na ipagpatuloy ang ministeryo na binigay niyo po sa bawat isa sa kanila. Panginoon, tinataas po namin ang mga iglesia sa buong Pilipinas, ang ABCOP at mga miyembro po ng PCEC. Tunay nga po na lumalago po ang Kristyanismo sa aming bayan. Pero Panginoon, marami pa rin pong mga taong hindi pa rin po nakakarinig ng inyong mabuting balita. Tunay nga po na palaguin niyo pagpatuloy ang mga iglesia po sa buong Pilipinas at ganoon din po, Panginoon, sa buong mundo. Panginoon, tinataas po namin ang aming gobyerno at ang aming bansa. Alam niyo po kung gaano marami pong mga bagay ang nangyayari po sa Pilipinas at sa aming pamahalaan. Tunay nga po, Panginoon, na may mga bagay na hindi po namin naiintindihan at hindi po namin nagugustuhan. Pero Panginoon, inaalala po namin na kayo po ang tunay na hari ng bayan na ito, na kayo ang tunay na hari ng buong mundo. At alam ko po, Panginoon, na meron po kayong purpose kung bakit itong mga ito ay nangyayari. Kaya naman po, Panginoon, i-review niyo po ito sa amin at gagamitin mo po kami bilang mga mamamayan ng bansang ito na ipahayag, Panginoon, hindi lamang ang inyong Ebanghelyo, Panginoon, kundi ang mabuting balita ng nasa at katotohanan ng nasa inyong salita. Panginoon, ganoon din po ay pinapanalangin po namin mga pangyayari sa mundo. Naiintindihan po namin na lahat po na nangyayari sa bawat sulok ng mundo ay nakaka-apekto po sa amin. Kaya po, Panginoon, tulungan mo po kami sa pag-endure ng mga bagay po na hindi naman po malapit sa amin, pero nakaka-apekto po sa amin. Kaya patuloy po namin pinapanalangin ng mga lugar na may digmaan, na mga lugar na may krisis, mga lugar na tinatahak po ng bagyo at kalamidad. Tunay nga po, Panginoon, na gamitin mo ang mga bagay na ito para po mapalapit ang mas marami pang tao sa iyo. Ngayon, salamat po sa pribilehiyo na meron po kami para lumapit po sa inyong trono at ibigay ng mga panalangin namin na ito. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na hindi lamang kayo nakikinig, kundi sumasagot din po kayo sa mga panalangin namin na naaayon po sa mabuting plano at kalooban po para sa bawat isa sa atin. Ito po ang dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Dun po sa panalangin, sabi ako ng biyahe na ang Diyos ang tunay na hari.
tunay na hari ng ating bansa, tunay na hari ng buong mundo. Sabi nga po sa 1 Chronicles, verse 11, Yours, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty. For all that is in the heavens and in the earth is yours. Sabay-sabay po natin sabihin yung huli. 1, 2, 3, and yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as the head above all. Siya ang maganda, siya ang tunay na hari. At dito po, hindi lang tayo mga tao yung sinasabi na mag-bow down before our Lord. Pero all creation, all that is in the earth and in the heavens, all creation, lahat ng kanyang nilikha, maging ang mga anghel ay maawit para sa kanya. Hindi po ba yung trait na yun, ang ganda lang po isipin na ang ating Diyos na maaari natin lapitan ng lahat ng ating concerns ay ganun kalaki. At nararapat lang po talaga na siya ay ating buhay. Kung ganun nga po siya talaga kalaki. Kaya ulitin po natin siya. Talalahanin kung gano'n siya kalaki. May buhay. Thank you.
tayo po yung umawit sa Kanya. Holy
pangalan ni Jesus. Maaari na po tayo umupo at pinaglalagay natin ang ating pag-ibig para sa kanyang masa. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Sarap pakinggan yung good morning, no? Purihin po natin ang Panginoon at napaka-meaningful ng mga kinanta po ni Rachel kanina. At yung mga awit na kinanta po natin. At lalo nagiging malinaw ang mga awit na to dahil medyo related po sa ating mensahe sa talatang pag-aaralan natin ngayong umaga. Pero bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko ang lahat, manalangin po tayo. Dakilang Ama, maraming salamat Lord. Alam namin, kasama namin kayo. Ang presensya nyo, nararamdaman natin. Panginoon, maraming salamat sa pagdala sa amin lahat dito. Upang talaga ngayong umaga marinig ang mensaheng gusto nyong marinig namin, Panginoon. Lord, sana alisin niyo po yung mga nakaka-distract sa amin. Yung mga nagiging abala sa isipan namin, yung sa cellphone at kung ano-ano pa. Lord, pwedeng kayo na ho ang kumausap sa bawat isa sa amin na talagang mapakinggan ang gusto nyo iparating na mensahe. Higit sa lahat, nawa ipamuhay namin ito at siguro ituturo ninyo sa amin ang mensaheng ito ngayong umaga sapagkat ito'y dalangin namin sa manibis sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So, isa na po tayo. Karamihan po sa inyo dito, alam na po yung apelido ko. Hindi ko alam kung meron hindi alam yung family name ko. Apelido ko po ay Malinis, no? At gaya ninyo, mahal ko ang aking pangalan. Pero siguro hindi lahat sa inyo ay may karanasang naiiba o nakakatawa dahil sa pangalan nyo. Ako po ang kapamilya ko ay madalas may ganyang karanasan. Halimbawa, pag may kausap po ako sa telepono, hihingin yung pangalan ko. Kadalas ipinauulit nung kausap ko yung apelido ko. Kahit malakas na ang boses ko, alam niyo naman, malakas ang boses ko, di ba? Na hindi sila sigurado na malinis yung napapakinggan nila. Sasabihin na malinis, maglinis, makinis, gumagano'n pa sila. Nakakatawa kasi dahil magiging malinaw lang ito sa kanila kapag sinabi ko yung English translation. Na apelido ko ay Clean, Mr. Clean po, sasabihin ko sa kanila. So, at magtatawanan na lang po kami ng kausap ko. Malinis, gaganon pa sila. Anyway, ganyan din po yung karanasan ni Agnes at na mga bata po. Ulitin niya rin na ilang beses bago maintindihan kung nung kausap niya yung apelido. Sina Joanna at Janina naman daw, agad naman sinasabi yung translation na na Clean para hindi na daw tumagal ang usapan. Hindi naman kami naiinis sa ganitong sitwasyon. Sana tinatawanan na lang namin. Pero siguro kung sasabihin ang pangalan namin na may pagkabastos o walang paggalang o malamang ma-offend o masasaktan po kami. Siyempre, di ba? Parang na-insulto na po kami. Bakit nga ganon? Sasabihin malinis, baka marumi, gaganon na kagad sa amin. Hindi na lang po ako kikibo. Anyway, bakit napakahalaga ng pangalan ng isang tao sa kanya? Sa tingin niyo po, kung kayo tatanungin ko, dahil ang pangalan natin ay tumutukoy sa ating pagkatao, sa ating identity. Ako po si John Felix Feliciano Malinis. Iba kay Agnes Malinis. Iba kahit sa mga kapatid ko. Pero sa dami ng pangalan sa mundo, iisang pangalan lang ang napakahalaga, makapangyarihan, dakila at dapat parangalan at ipakita sa lahat ng bansa. Alam natin kung sino ito, walang iba kundi ang pangalan ni Jesus. Yan. Yeshua sa Hebrew. Ang pagiging dakila ng pangalan ni Jesus, ang focus po natin ngayong umaga sa pag-aaral natin ng verse 11 ng unang aklat ng Malakay. Babasahin ko po sa inyo mula sa Magandang Balita, Biblia.
Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nasusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat. At mula naman po sa New International Version, my name will be great among the nations, from where the sun rises to where it sets. In every place, incense and pure offerings will be brought to me, because my name will be great among the nations, says the Lord Almighty. Ang Diyos po yung nagsasalita sa talatang ito. Pero sino po yung kinakausap niya at sino yung tinutukoy niya? Ang kausap po ng Panginoon Diyos dito ay si Malakay. Okay? Isang propeta po siya. At ang sinasabi ng Diyos sa talata ito para sa mga Israelita at para na rin po sa ating lahat. Ang panahon kung kailan nabuhay si Malakay ay yung panahon ng nakabalik na mga Israelita sa Jerusalem. Pagkatapos ng mahabang exile nila sa Babylon. Yan. Ito po yung panahon ni King Nebuchadnezzar ng Babylon na in-invade nila ang Judah. Sa 2 Kings 25 po. Konting background lang po. Kung natatandaan nyo pa, ang kaharian ng Judah, kung saan naroon ang mga Israelita ay nasakop po ng bansang Babylonia at ang mga mamayan nito at dinala sila sa Babylonia at na-exile doon ng about 70 years. Nandun sila sa Babylonia. Kung mababasa sa aklat ng Malakay tungkol sa mga naging maling gawain o practice na ibang Israelita noon na impluwensyahan na sila ng mga Babylonian. Sa sobrang tagal na po kasi nila nandun, kasama na po rito yung idolatry, yung pagsasamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Kasama na po yung pag-aalay sa Panginoon na mahandog na hindi katanggap-tanggap. Tulad ng mga walang halagang pagkain, mga hayop na may bulag, pilay, may sakit. Mababasa po natin to sa Malakay 1, 7 at 8. Basahin po natin, ha? Nag-aalay kayo sa aking altar ng walang halagang pagkain. At itinatanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay, o may sakit. Dahil nga sa disobedience nila kay Yahweh, ano po yung naging tugon ng Panginoon sa ganitong mga handog? Basahin natin sa verse 10 ng Malakay 1. Na-imagine ko po yung boses ng Panginoon Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog nyo sa akin. Malinaw, yung sinabi niya. At pinaalala ng Diyos kung paano siya at ang kanyang pangalan ang dapat na dinadakila ng mga Israelita. At ang pag-aaral nating sa umaga ngayon, aalamin natin ang tungkol sa kadakilaan ng pangalan ng ating Diyos. Himayin po lang natin sa 2 punto lang, maikli lang po. Una, pagpaparangal sa pangalan ng Diyos. Nandiyan yung pagkakilala sa kapangyarihan ng pangalan ng Diyos at paggalang sa pangalan ng Diyos. At pangalawa, pagpapalaganap sa pangalan ng Diyos. Maikli lang po itong ating mensahe, kaya huwag kayong mag-alala. Sa pagpaparangal na sa pangalan ng Diyos. Ayan. Ano po ba yung pagkakaintindi natin sa pagpaparangal? Ito po yung root word ng parangal, di ba? Na salita. Sa Diksyonaryo Pilipino, ito ang kaluhugan na binibigay sa salitang parangal. Basahin natin. Parang papuri sa isang taong nakagawa ng tagumpay o anumang kahanga-hanga, pagkakilala sa mga mabuting gawa ng sinuman. Sinasabi sa kahulugang nito na ang isang parangal ay binibigay sa isang taong pinapapurihan dahil sa kanyang kahanga-hangang tagumpay o mabuting nagawa. Kaya po may mga taong pinaparangalan dahil sa kanilang accomplishment at sa iba't ibang disiplina o field. Siguro pwede nating ihalimbawa dito, yan,
Tulad po si Heidi Lin at Carlos Yulo na nakakuha ng gintong medalya sa Olympic Games na kanila sinalihan. First time po sa ating bansa na nakakuha ng gantong medalya sa weightlifting at gymnastics. Si Carlos nga, 2 gold pa ang nakuha niya. Pinarangalan sila dahil sa kanilang disiplina, sipag at tiyaga sa kanilang mga sport. Hindi natin pinaparangalan ang isang tao dahil lamang sa kanyang katayuan sa buhay. O dahil mayaman siya. O sabihin na natin nakaangat dahil sa material na mga bagay. Hindi rin natin dahil may posisyon ang isang tao sa gobyerno o sa kanyang trabaho, kahit sabihin mong mataas na ang posisyon niya, hindi natin pinaparangalan ng ganon. Pero wala pong comparison ang parangal na binibigay natin sa tao kung ihambing natin ang pinakamataas na parangal na dapat ay para sa Diyos lamang at sa kanyang pangalan. Ito po yung sinasabi sa Malakay 1:11 na binasa natin kanina. Pero ang tanong ko, bakit po ini-emphasize ng talata ang pagpaparangal sa pangalan ng Panginoon? Bakit ko kapag nananalangin tayo, ito ay pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Di ba? Sinasabi natin yung yan. Dahil nga po ang pangalan ng Panginoon ay representative ng kanyang identity at o kung sino siya. Representative din siya ng kanyang karakter o yung kabuuan ng kanyang mga katangian, ang kanyang pagkadakila. Doon na sa identity. Sige pa. Sige pa. Forward. Yan. Forward ba? Isa pa. Yan. Ating pagpaparangal sa pangalan ni Jesus ay nagpapakita ng ating pagkakilala sa Kanya bilang ating nag-iisang Diyos at Panginoon. Ayon po sa Malakay 1, balik tayo, balik. Yeah. Malakay 1. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Ako'y pinaparangalan nilang lahat. Binibigay ng talata ito ang sakop ng paggalang at pagpaparangal sa pangalan ni Jesus. Na ito sa lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran, from east to west. Ibig sabihin sa buong mundo, wala pong exemption. Sinasabi po ng mga Bible scholar na ang panahon tinutukoy daw dito ay future, kung saan kikilalanin at igagalang si Jesus ng lahat ng mga tao sa mundo bilang Panginoon. Siyempre, kasama na po tayo sa mga taong ito. So, paano natin dapat parangalan ang pangalan ni Jesus? Nangunguna na dito ang pagkakilala, ang lahat ng gagawin natin ay pangalan ni Jesus. Everything we do in Jesus' name. Di ba? Kapag nanalangin ka, kahit kumakain ka, Lord, maraming salamat sa pagkain, in Jesus' name, we pray, di ba? So, ang pananalangin natin sa pangalan ni Jesus ay pagkakilala sa Kanya at nawa ay pinapanalangin natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Na dinudulog natin ito sa pangalan ni Jesus bilang ating tagapamagitan o mediator sa Diyos Ama. Ito po ang sinasabi sa Colossians 3:17. Ayan. At anuman ang iyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Alam niyo kung tutusin, napakaraming talata po na nagtuturo sa kapangyarihan ni Jesus sa pangalan ni Jesus. Ilan na po dyan yung mga ito sa mga talatang ito. Kapangyarihan sa pagpapalaya sa masasamang espiritu. Di ba? Pag-alis ng kapangyarihan ng mga demonyo, kapangyarihan sa pagpapagaling sa may sakit, at pagbabautismo. At marami pong matalata pa at nagsasaad sa mga sitwasyon kung saan makikita natin ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Naalala niyo yung kwento ng Roman centurion na nakasalubong ni Jesus na may sakit yung anak niya. And then, sinabi lang na magtiwala, magsabi sa pangalan niya. And then, pagbalik ng Roman centurion doon sa kanyang lugar, gumaling yung
servant niya. Tama? Servant. So, si Jesus mismo ang nag-uutos sa atin na manalangin po sa pangalan niya. Ito po ay nasa John 14:13 at 14. Basahin ko po. At anuman ang hihilingin nyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko ng kanyang anak. Oo, gagawin ko anumang hihilingin nyo sa aking pangalan. Ang sarap po, di ba? Pag tinataas natin ang isang bagay sa Panginoon, kung will niya na gagawin niya. Tandaan nyo, inuutos to ng ating Panginoon na gawin natin to. Sa pananalangin natin sa pangalan ni Jesus, parang nakakatulad natin yung identity ni Kristo. At ang isang katangian na Kristo ay ang kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos Ama. Maging sa pagsakripisyo ng kanyang buhay sa pagkapako sa krus. Lahat yon sinunod ng utos ng Diyos sa kanya. Kaya sa pananalangin natin sa pangalan niya, ipinapakita natin na tayo po ay sumasang-ayon na magiging sagot ng Diyos sa ating panalangin dahil ang kalooban niya ay para sa atin. Bukod po sa kapangyarihan sa pangalan nito, ang isa pong paraan ng pagpaparangal dito ay isang utos ng Diyos sa ikapitong commandment sa Exodus 27. Huwag mong gagamitan sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumagamit nito na walang kabuluhan. Gusto ko yung statement na tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumagamit nito na walang kabuluhan. Matindi po yung sinasabi ng talatang ito. Na hindi pwedeng gamitin ang pangalan ng Diyos ng basta-basta lang. Nakasama sa mga expression natin o yung kasabihan na yung bulaklak ang dila daw, di ba? Bulaklak ang dila daw. Tulad nan, kapag kunyaring nabigla tayo, di ba? Ay, Diyos ko! Di ba? Na tendency, na nasasabi mo yun eh. O yung mas mahabang, Asus Mariosep. Di ba? O yung pagkasosyal, OMG! Di ba? Oh my God! Di ba? So, para akong bading Pero malamang sasabihin ng iba na ang OA naman masyado na sinasabi ng talata. Kasi sabihin ng iba, kasi mga salita lang naman yan, hindi naman sign ng kawalan ng galang para sa Diyos. Pero alam natin na words have power, di ba po? Kapag may sinabi sa atin, di ba may emosyon tayong mararamdaman? Dala ang mensahe na sinasabi sa atin. Halimbawa, kunyari, Oy John, ang kwarto mo, ang gulo-gulo, ang dugyot ng kwarto mo, linisin mo naman. O post sa, John, baka gusto mong ayusin yung kwarto mo. Di ba? Baka medyo makalat ng konti. Di ba? So makikita niyo yung may emotion tayong nararamdaman. Ganyang ka-powerful ang mga salita na hindi dapat gamitin na walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 12, 36 and 37, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa inyong mga salita. Ang bigat, no? Kasi ngayon ko lang na-encounter yung talatang ito at napaisip ko, ganun na lang pala yung emphasis ni Jesus sa tamang pananalita. Kaya kailangan maging maingat po tayo sa pag-isipan natin mabuti yung anong mensahe ang mensahe binibitawan natin. At ang pinakamahalaga po, yung pag-iingat na may paggalang tayo sa paggamit ng pangalan ng Panginoon. Sa ganitong konteksto po, pwede natin tanungin na ating sarili po. Ngayon alam ko na ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Paano nito mas mapapabuti, matutulungan ng aking prayer life? Ano-anong ginagawa ko na nagpapakita ng di paggalang o kawalan ng pagpaparangal sa pangalan ni Jesus? Dako naman po natin ang ikalawang punto. Second point na po tayo tungkol sa pangalan ng Panginoon. Pagpapalaganap sa pangalan ng Diyos.
Basahin po uli natin talatang pinag-aralan natin. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nasunog sila ng insenso at nag-aalay na malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat. Binanggit po ng Diyos kay Malakay para ipaalam sa mga Israelita ang kanyang dakilang balak. Okay? Una, na siya ay pararangalan ng lahat. Tandaan niyo yun. Pangalawa, na siya ay Diyos na hindi lamang para sa mga Israelita, kundi para sa buong mundo. At ang mga believer na to ay mag-aalay sa kanya na mahandog na maayos at malinis. Ang mensaheng ito ay binabanggit na rin sa iba pang mga propeta tulad ni Zechariah na nasa talata 14:9. Okay? Ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh. Siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. In English, the Lord will be king over the whole earth. On that day, there will be one Lord, and His name, the only name. Napakaganda pong vision to. Na darating ang araw na pararangalan ng lahat ng tao sa mundong ito ang pangalan ni Jesus at kikilalanin siya bilang ating Panginoon. Mangyari lamang po, kung magpapalaganap ang kalaman tungkol kay Jesus, may paparating ang gospel sa mga taong hindi natin naaabot. Pero, paano nila makikilala si Jesus kung hindi pa nila naririnig ang salita ng Diyos? Di ba? Paano nila malalaman? Gaya po na binanggit ni Apostol Pablo sa Romans 10:14. Tignan niyo po. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapagpakinig kung walang mangangaral sa kanila? Paano nga naman ito mangyayari? Di po ba? Naikwento ko na po ito sa isang sermon ko. Pero dun sa mga hindi pa ako nakarinig nito, meron po akong on-the-job training sa Diskarte mga estudyante. And then meron pong isang nagba-Bible study po kami ron. And then si Bernard, isa po siyang kasama sa OJT, nakikinig lang po siya dun sa sopa. Nung nagpapaliwanag ako ng kaligtasan tungkol sa Diyos. Sinerang ko sila. Then, alam nyo ba, after 2 years, bumalik po si Bernard sa office. Akala ko magpapaprint siya o meron siyang ibibigay na something o baka may kailangan niya siyang tulong. Sabi ko, Bernard, oh, hi! Sabi ko, kamusta ka na? Ganon. Hindi, kaya lang po ako napunta rito, Sir John. Gusto ko magpasalamat sa inyo dahil na-sharean niyo ako ng kaligtasan. Napaisip, ibig sabihin, nagkaroon ng effect sa kanya to a point na sinabi niya, alam niyo ba, youth leader siya nung sa church nila. So, talagang yung sharing po natin, importante. Alam nyo, kasi tignan nyo po tong graph na to. Alam nyo po ba na sa year 2020, binubuo ng mga Kristiyano ang pinakamalaking faith group o religion sa buong mundo. Meron daw po tong tinatayang 2.3 bilyong Kristiyano sa mundo. Ito po, yan. 2.3 Christians, di ba? Ito ay halos 1/3 ng total world population na 6.9 billion. Ang datos na ito ay galing sa isang study ng Pew Research Center, isang non-profit at non-partisan research group na ang focus ay religion at inaaral nito ang nag-evolution ng mga religion o faith groups mula 2010 hanggang 2020. Pero ito po, ayon po sa study, ang pinakamabilis na paglaki ng dami ng populasyon sa faith group ay ang Islam. Sad to say, hindi po Kristiyano. Marami pong factor na dahilan kung bakit ganito lumabas sa research at di ko na po papaliwanag to. Pero rest assured na credible po ang findings ng Pew Research Center. Isa na po yata yun nandun. Babies born to Muslim will begin to outnumber Christian births by 2035. Kita nyo? 73% na dahil sa rami nila. Diba?
At isa pong findings sa study na to, na isa pong nakakalungkot na balita ay napakaraming Kristiyano ang lumilipat po sa ibang religion. Nasa milyon po, hindi lang po libo Kaya nagkakaroon ng mga tawag sa gawain ito, religious switching. Nakakalungkot po talaga. Kung magpapatuloy po ang ganitong trend, paano kaya matutupad na sinabi ng Panginoon sa Malakay, ako'y pinaparangalan nilang lahat? Paano? Di ba? Pero alam natin na walang imposible sa ating Diyos. Dahil kung ano ang sinabi niya ay mangyayari po ba? Amen po ba? Ayan. Amen po ba? Kaya sana maging inspirasyon at motivation ng mga datos na nabanggit sa study para gawin natin ang ating responsibilidad na papalaganap natin po yung gospel at mapakilala ang kanyang pangalan sa mga taong hindi pa nakakarinig ng salita tungkol sa kaligtasan. Siguro, may mga kaibigan kayong tinuturing malapit sa inyo o yung matalik na kaibigan o hindi man may kapamilya kayo na close kayo tapos kapag may nalalaman kayo impormasyon na sa tingin nyo makakatulong o makakabuti sa kanila, di ba agad natin sinishare sa kanila? Sana ganun din po pagka maging attitude natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa matatalik na kaibigan o mahal sa kamilya, kundi sa sino man na nasa mission field, ika nga. Pwedeng sila po ay nasa bahay lang, nasa opisina, eskwelahan, komunidad, etc. Alam po natin na talagang kapag hindi natin na-sharean ang mga kapatid natin o kaibigan natin, alam natin ang consequences na mangyayari. Di ba? Naalala ko po tuloy si Carol. Isang kaibigan po to ng kapatid ko, ng barkada po ng laging nasa bahay po namin. At kasama niya, iba pang mga barkada. Anyway, nagtatrabaho na po ako noon at Kristiyano na po ako noon. Alam ko na matagal ng Kristiyano si Carol. Okay? Kaya nagulat ako na nalaman ko na pangasawa niya ay hindi Kristiyano. Nagulat ako. Sabi ko, born again ba yung asawa mo sa inyo? Hindi, John. Tanungin ko siya, bakit niya nagawa yun? Alam mo ang sagot niya? Nay, naku, John, parehong Diyos lamang ang pinaniniwalaan natin sa Diyos ng asawa ko. Yun ang sinagot niya. Di naman naiiba. Siyempre, sa isip ko, mali. Di ba? Kasi maraming pagtuturo ang Katolik ng mga hindi tumutugma. Dahil bagong Kristiyano pa lang ako, di ako makasagot nung time na yon. Dahil nakakayaman pong sabihin, pero hindi ko na ipaglaban ang aking pananampalataya. Kahit alam kong hindi pareho ang Diyos na pinaniniwalaan ko sa Diyos na sinasabi ni Carol. Hindi ko man may paliwanag ito sa kanya kasi hindi ko alam anong turo sa Biblia ang gagamitin ko. Hindi na siguro ngayon, di ba? Kung ngayon ko siya nakausap, lalaban. Ibig sabihin, hindi ko naman sasabihin ipapaliwanag ko sa kanya na ibang-iba ang Katolisismo, di ba? Roman Catholic, di ba? Tungkol sa mga sakramento, matungkol sa Biblia, sa tradisyon, mga kalaga ng Birhen Maria, mga santo, mga sinasambong bato, at mga papasya. So, mahirap po talaga. Sana wala nang mga kagaya ni Carol na iiwan ang pagiging Kristiyano dahil sa pagtanggap sa maling turo. Dahil kung marami pang kagaya niya, paano kaya matutupad yung sinasabi ng Panginoon na ako'y pinaparangalan nilang lahat? Huwag tayo matalo sa pagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon. Alam natin na walang imposible sa Kanya dahil kung ano sinabi niya ay mangyayari po.
Kaya sana maging inspirasyon at motivation ang mga datos na pinakita ko kanina ng Pew Research Center at nabanggit sa study para gawin natin ang ating responsibilidad na mapalaganap ang gospel. Alam nyo, iniisip ko, matagal na po tayong mananampalataya. Ang bawat isa po sa atin. Ano po yung humahadlang para makapag-share tayo ng salita ng Diyos? Alam ko meron iba sa inyo gumagawa ng paraan. Pero ano ang humahadlang? Na ma-sharean mo yung kamag-anak mo, ma-sharean mo yung kapatid mo, kaibigan mo. Takot? Nahihiya ka ba? Hindi mo alam sasabihin mo, ang tagal mo ng mananampalataya, alam mo na yung mga verses sa Bible. Baka masira ang relasyon mo doon sa kausap mong boss. Marami, di ba? Tandaan nyo, kasama nyo ang Diyos pagka share kayo ng gospel. Huwag nyo isipin ang consequences no, kung ano mangyayari sa relationship. Pero sigurado ako, kasama nyo ang Diyos na dahil ang Holy Spirit, gagabayan tayo pag tayo ay kumakausap sa salita. Tignan nyo po sa Matthew 28:20. Di ba? Kaya't humayo kayo, gawin ninyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismahan niyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga inuutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng Panginoon. Napakaganda. And surely I am with you always to the very end of age. Ang ganda. Kasama po natin Panginoon pag nag-share po tayo ng gospel. Kaya wag po tayong mag-alangan. Di ba? Sana ay mapakilala ang kanyang pangalan sa mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Marami ng sermon ang narinig natin dito na sinasabi na ito ay idadadag na rin ay itong paalalang ito. Para nga po in God's time matutupad po hindi lamang ang sinasabi ng Diyos sa Malakay 1:11 kundi maging ang sinasabi sa Filipos 2:10. Tignan niyo po. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat at nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa mensaheng pinarating niyo sa bawat isa. Lord, alam niyo po yung pagkukulang namin at humingi kami ng kapatawaran sa inyo. Panginoon, baguhin niyo po ang puso at buhay ko, Panginoon, na umayon sa inyo, Panginoon, at sumunod sa mga utos niyo. Lord, kung nahirapan kami mag-share ng gospel, Lord, turuan niyo kami, tulungan niyo kami na may bahagi ang salita ng Diyos sa mga kapatid namin, kaibigan, kaopisina, kung sino man, Panginoon. At Lord, talagang gamitin niyo kami na talagang maipalaganap ang pangalan ninyo. Lord, tulad ng prayer na to, na may tuturo ko doon sa nag-aalangan, Lord, sana talagang masundan ng mga kapatiran na simpleng pagtanggap sa ating Panginoon dahil sa kasalanan. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na tapat, ang Diyos na hindi nagbabago. Patawarin niyo po ako. Inaamin ko po na ako ay makasalanan at pinagsisisihan ko po ito. Panginoon, linisin niyo po ang aming pagkakasala. Sumasampalataya po na kayo'y namatay at muling nabuhay para sa amin bilang kabayaran at para tubusin ang aming mga kasalanan. Inaanyayahan ko po kayo, Panginoon Jesus, na pumasok sa aming puso ngayon bilang aming tagapagligtas. Nakahanda po kami sa tulong niyo na sumunod po sa inyo bilang Panginoon ng aking buhay. Lahat po ito, Lord, itinataas namin sa malinis pangalan ng dakilang Ama natin, Panginoong Jesus Kristo. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Wala pong ibang
Wala pong ibang pangalan ang nararapat na iluwalhati, kundi ang ating Diyos. At maganda po na kilatisin din po natin yung ating sarili sa ating puso, kung paano po ba natin din siya hinahandugan, kung paano po tayo lumalapit sa Kanya. At ganoon din po sa araw-araw kapag tayo po ay nakipag-usap sa ibang tao, paano po ba natin pinaproklama or pinapakilala yung pangalan ng ating Diyos. At yun po, no, tanging pangalan niya ang dakila. Kaya tayo ay nararapat lang na papurihan siya at iproklama na yung tanging pangalan niya rin po yung tayo po yung umawit. pagproklama ng kanyang pangalan. Ganun din ay yung pagbibigay po, pagbabalik loob, pagbibigay ng ating mga handog sa ating mga iba po.
Ipanalangin po natin sila. Magkakaroon po sa susunod na linggo, sa August 31 po ng 1 p.m. yung annual meeting po ng Praise and Worship Ministry team. So lahat po ng backup, ng worship team, magiging kasama po sa musicians ay naaniyahan na dumalo po sa ating meeting. At yun po sa September 20, Sabado, 8 to 5 p.m. Magkakaroon po ng council planning with all of the ministry coordinators. Deadline, pinapalahanan po ng deadline po ating mga ministry coordinators ng kanilang reports, maging po yung budget. Ipanalangin din po natin sila para sa mga planning na ito. Sa birthdays po, wala po sila dito, pero bagiin po natin si Tito Bo at Tita Jenny. Birthday po nila, August 31 and 20. So, pwede po natin silang i-chat at kumustahin at mag-greet. Chris Carlos, nais po namin i-welcome. Sige, pwede po pakilala. And so, welcome po sa Welcome Night. At dito po si Talay para po sa financial. Okay, ayan. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ngalan po ng buong council ng Loyal Lives, at po ay pag-uulat ng ating kapirahan ng simbahan. So, ang report po ay ang financial report ng June. Ang ating po tayo
ng iyong kadakilahan, ang iyong pangalan na napakahalaga sa lahat, Panginoon Diyos. Nawa, hindi po namin makakalimutan na sa lahat ng aspeto ng aming buhay, ang iyong pangalan ng aming dala, Panginoon Diyos, sa aming ginagawa, sa aming lugar, sa pakikipagsalamuhan namin, Panginoon Diyos. Na kayo palagi, Lord God, ang mga namin. Panginoon Diyos, kami ay maging ilaw ninyo, Panginoon Diyos, at asin sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon Diyos. Salamat na papaalala dyan. Nawawang mensaheng pinarating nyo sa amin sa umagang ito. Kaya hindi lang po namin napakinggan, Panginoon Diyos, kundi sa buhay namin. Salamat sa iyong salita na nagsasalita po sa bawat isa sa amin at nakikiusap. Salamat, Panginoon Diyos, na pwede namin gawin ito na may taos-puso, Panginoon, namin ginagawa. Hindi lang sa aming pangsarili, Panginoon Diyos, ginagawa po namin ito sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to the power that is at work within us, to Him be glory in the Church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa huling. Tanging ang pangalan po ng ating Diyos ang banal. Tanging ang pangalan po ng ating Diyos ang nakaliligtas. Kaya't karapat-dapat lang po, ibigay po natin ang lahat sa Kanya at karapat-dapat lang din po na iproklama po natin sa lahat ang Kanyang ngalan. Umawit po tayo. Thank you.